So we have dito sa ating simple curve. So we have example number 4, a simple curve connects two tangents, AB and BC, with bearings N 85 degrees and 30 minutes east and south 60 30 minutes east, respectively. So if the stationing of the vertex is 4 plus 360.2 and the stationing of PC is 4 plus 288.4, determine the radius, yung E, M, C, and then yung ating length ng mismong curve natin. So as you can see, yung tangents po natin is binigyan tayo ng naka-bearing siya, no? So hindi na natin pwedeng sundin yung way ng pagdodrawing natin, yung nakaganyan kanina. Tapos nakaganan yung isang tangent, yan. Hindi na po pwede dahil meron na tayong specific, um, kumbaga orientation dahil nga doon sa bearing natin. Okay, so tingnan muna natin yung mga given bago tayo mag-drawing. So may binigyan tayo ng stationings lang, ang mga bearing. So stationing daw, at vertex. Pero ano ba yung vertex? So yung vertex natin is the same lang yan sa ating PI o yung point of intersection ng dalawa nating tangents, back and forward tangent. So pwede natin sabihin stationing at PI na. O pwede din naman V kung saan kayo hindi malilito. Okay? Is 4 plus 360.2 or yan ay 4,360.2 meters. Ito ay vertex. Lagay na lang din natin ng ganyan. Binigyan pa tayo ng stationing at PC na 4 plus 288.4. Or yan ay 4,288.4 meters. Okay? So, paano natin makukuha si radius? Okay? So, drawing muna natin. So, we have AB, tangent AB. So, yan ay 85, 30. Okay? So, sabihin natin, ito yung starting point natin. Ito, 85. Sabihin natin, ang tangent AB natin is nakapaganito. Okay? So, hindi natin alam kung ano yung length niya. So, ganyan lang muna. Okay? For the next tangent, we have BC. So, yan ay southeast. Okay? For the tangent BC, so lagay natin ito yung A, ito yung ating B. Okay? So, yung South 68 and 30 is sabihin natin mga nandito lang. But make sure yung tangent natin, yung length niya, is equal lang. Okay, so equal po yan. Okay, so ito yung ating point C. Okay, so ito ay 90 degrees. Ayun. Tapos ito din ay 90 degrees. Okay, so na-drawing na natin yung mismong curve, yung kulay pula. Then we have the radius din. So yung vertex natin is ito. Okay? And then we have yung ating C. Okay? So ito yung PT din. Ito yung PC. Ayan. So determine the radius R. So paano ba natin i-determine yung radius R? So binigyan tayo ng stationings. Okay? So meron tayong station dito sa mismong V o dun sa PI natin. So kailangan nating makuha yung T para makuha si R. Kasi di ba may formula tayo na T is equal to R tangent I over 2. Kaya lang, paano natin makukuha si T? So meron tayong stationing, hindi ba? So yung T natin, makukuha natin pag pinag-minus natin si stationing at PC and stationing at PI o yung vertex natin. Okay? So, sabihin natin, stationing at PI yung 4,360.2 minus stationing at PC na 4,288.4 is equal to 71.8 meters. Tangent pa lang po. Okay? So, sir, paano pag napagpalit po namin yung 4288.4 saka yung 4360.2 na pag-minusin? Magiging negative lang naman. And hindi naman kailangan ng sign doon sa tangent. So, ine-neglect nyo lang din na negative siya. So, 71.8 pa rin. Wait. Sige. So, balik tayo sa formula ng tangent. We have R tangent I over 2. Okay na tayo sa T, 71.8. Yung R hinahanap natin. But the question is, meron ba tayong I? So, sir, wala po.
Okay, so paano natin makahanap yung I? So, ito yung ating I. Okay? So, ang gawin natin, meron tayong mga bearings na binigay, gamitin natin. So, yung AB natin, ang bearing niya is 85 degrees and 30 minutes, which is equal po yan dito sa ating line na to. Okay? So, ngayon, try natin sa kabilang side. So, alam natin na itong part na to, ayan, is yung bearing ng ating BC, tangent BC, or yung 68 degrees and 68 degrees and 30 minutes. So, ngayon, pwede na kaya nating makuha si I. Okay? So, tingnan po natin kung po pwede na, no? So, itong straight line na to, no? Yung tangent AB, pag in-extend natin, straight line po yan. So, kung straight line pala yan, meron tayong kabuuan na 180. Yung malaki na yan, 180. But since ito lang hinahanap natin, which is ito lang po siya, pwede natin gawin dyan is I, o yung intersection angle natin, is equal to 180 yung kabuuan natin, minus yung 8530 na bearing po ng AB natin, minus 6830 ng ating bearing naman for BC. So, I natin will be equal to 26 degrees. Okay? So ngayon, kumpleto na yung values natin para makuha yung ating radius. So R will be equal po sa ating tangent na 71.8 divided by tangent 26 over 2. So yan ay equal sa 310.999, mahabang 9 yan, or approximately equal to 311 meters. Yan yung ating item A. Okay? For item B, pwede na natin i-direct sub na lang to sa ating formula na E is equal to um, R multiplied by 1 over cosine I over 2 minus 1. Okay? May R naman na tayo, yung 311. We have 1 over cosine 26 over 2 minus 1 natin. Ano? So, yung E natin is equal sa 8.181 meters. Okay, proceed tayo agad sa ating item C. We have yung M is equal to, yung middle ordinate natin, yan ay equal sa R 1 minus cosine I over 2. Yan ay 311 times 1 minus cosine 26 over 2. Yan po ay equal sa 7.971 meters. For D, pinapahanap sa atin is yung chord distance or yung long chord natin. So, C is equal to 2R sine I over 2 is equal to 2 times 311 times sine 26 over 2 or 139.920 meters. And for the last item, item E, pinapahanap lang sa atin ano daw yung length ng ating curve. So LC is equal to R times I rad. Okay? O yung naka-radians na I. So yung I na gagamitin natin is yung 26 since buong curve yung ina-analyze natin from PC to PP. So yung R natin 311 times yung 26 degrees na I times pi over 180 para maging rad. So length of the curve will be equal to 141.127 meters. Okay. So that's all for the module po ng ating simple curve, module 15. So, advice lang sa pagsasolve ng problem, unahin basahin mabuti yung problem, especially sa mga part ng offset. And then deflection angle dahil medyo crucial yung analysis po nun. So, by that, pag naintindihan natin yung problem, isalin na natin agad sa illustration. I-drawing natin po agad. Okay? Then after i-drawing,
proceed tayo sa mga i-identify natin kung ano yung mga unknowns. Identify anong formulas yung pwedeng gamitin or po pwedeng concept na gamitin. So mahalaga yung illustration para ma-solve natin yung problems natin pagdating sa horizontal curves. Okay, so if you have questions, concerns, clarification about the topic being discussed for today, kindly raise them sa ating group chat or direct message sa akin para mas masagot natin agad. So thank you for listening and watching our lecture video for today.